natural lang. So ito yung last question. Yung second to the last actually. Second to the last question. Did we make it? After few years, actually hindi na few years, after long time na nagdaan, did we make it? Successful na ba kami? Ayan. So sinong unang gustong sumagot? Successful ka na ba? Consider yourself as successful. Siguro. May lupain to eh. Mayaman to eh. Yeah. Sige. Mayaman yun. Kasi kung maglulok baka ako sa nakaraan, malayo na yung narating ko. Nakarating ako ng Narating ka nga ng Angon. Nakarating ako ng Angon, din sa Tagpuan. Pero yung hirap pakyatin ito. Shout out ka sa Tagpuan. I-promote natin yung Tagpuan. Tagpuan ha. Sige, successful ka na. Somehow, masasabi mo successful ako. Nice. Lalo na nung nagkaroon ako ng pamilya. Yun. Nice. Man, successful ka na ba? Grabe naman, yun lang yun. Ayun yes. Hindi, yung sinabi ni Myong na malayo na siya. Pero malapit. Malapit. Ako, malayo pa pero malayo na ako. Pero malayo pa yung tatahakin. Yeah. Siguro nakadepende kasi yung timeline natin sa kung ano yung gusto lang natin ma-achieve. Yung akin, hindi ko pa nasabi na successful ako. At saka kagaya nga ng sinagot ko kanina about success, na mahaba talaga yung mahaba yung hakbangin mo para maging successful. Hindi pa talaga yan after ng pag-graduate mga 3 years, 4 years. Ako, pinapractice ko yung media since 2012 pa. Pero hindi ko siya ma-perfect. Hindi ko pa naaabot. Ayun. Maraming opportunities na nawawala. Depende ang success sa perspective. Correct. Subjective kasi yung ang success. Yung mga tao na pag na-reach nila yung ganito, ayos na sila. Successful na sila. Pero naman, mas naghahangad pa na beyond sa na-reach nila. Yun, yung akin kasi parang marami pa akong hinahangad. Pagdating din kasi sa iba naman kasi yung pamilya natin. Iba tayo ng correct. Lifestyle din. Ng background ng family, mama mo at papa mo. Sa akin kasi kami, kanya-kanya kami. Kaya hindi ko masabi na successful na ako. Siguro kung natulungan nila ako ng maayos. Kung natulungan nila, hindi. Panawagan po. Grabe naman. Hindi kasi ako, yun. Sa akin ganun din eh. Kanya-kanya rin ako sa family na. Pero iba yung support na binibigay nung Hindi rin eh. Halos sariling ka rin eh. Nung nag-asawa ka talaga, wala nang... Nung nag-asawa, although ando pa rin yung support nila. May support pa rin, may support pa rin, pero kailangan ka nang tumayo sa sarili mo. Hindi pwedeng aasa ka sa kanila. Ayun naman yung nakasulat din sa Bible eh. Once na nag-asawa ka, dapat you have to live separately. Pero yun, siguro yun, magkaiba lang talaga ng... Siguro may mga expectations lang din tayo kasi as children, parang in-expect mo na susuportahan ka ng parents mo. Kunwari, sinasabi mo nung high school ka, I want to be a doctor, a pilot, ganyan. Pero pagdating ng ilang taon, nakapag-graduate ka na nga ng gusto mong kurso, hindi mo pa rin siya na. Ibig sabihin, meron ka pang gustong ngunit na hindi mo makuha. Na hindi ka matatahimik hanggat hindi mo nakukuha yun. Kaya yun, sa akin, hindi ko pa masabi. For now, For now. Yan ako naman, I think, feeling ko yung mga gusto ko namang patunayan sa sarili ko, na ko naman siya, na-achieve ko na siya. I can say naman na malayo na din talaga. Kung i-compare ko talaga yung buhay namin nung kabataan, na talaga sa isang candy, hinahati pa namin sa 6 para lang makatikim lahat. No, late na nun. Oo, sobrang late na. Tsaka saglit na lang, parang ubos na. At least nalasahan namin, parang ganun. Tsaka yung pag-uulam ng kanin, tubig, tas asukal. Sobrang thankful naman talaga ako na si Lord ngayon currently nakapag-provide di ba, na 3 times a day o nakapag-travel ka, mga ganun na dati pinapangarap mo lang. So I would really say na malayo na yung narating ko. Pero yun nga, sabi nga ni Eman, siguro nature naman talaga ng mga tao na they would really aim for higher, parang something better, no?
in terms of lifestyle din. Ako din kasi gusto ko talaga ma-provide yung best sa family ko and I will never stop no, para ma-provide yun na dahil na mabigyan ng security yung yung anak ko, gano'n. So yes, successful pero meron pang gustong mangyari sa buhay. So yung last question natin, no? Parang wala akong nakasulat yun yung additional, pero not so much of a question, pero ano na lang yung may papayo natin sa mga Gen Zs o yung mga kabataan ngayon na yun nga, ano yung mga lessons na pwede nilang mapulot sa buhay natin that they can use, no? Dahil yan, sila mag-start sila ng career, pag-graduate na sila, ganyan. Ano yung pwede nating maibigay sa kanila as guide to live their lives? Romeo. Maraming lessons in life. Wisdom. Si Mang Miyong. Grab every opportunity. Kasi kagaya ko, marami akong na-realize na maraming opportunity ako na-miss. Napalampas. Na-miss na when so successful. Nung bata ko, ang daming kung ginrab ko yung every opportunity na yon, I think sabi kong mayaman na ako. Joke lang. Hindi kasi mayaman ka na. Mayaman ka naman, oh. Ikaw ang pinakamayaman sa amin dito. Baka may maniwala. Baka may maniwala. Kung mag-message sa akin, baka mahirap na. Utang naman 30K. Hindi, ayun nga. Pati sa pag-aaral, dapat everyday dapat meron tayong natututunan. May mga knowledge na pumapasok sa atin. Kasi yung mga knowledge na yan magagamit natin in the future. Ayan. Nice. Short but sweet. Thank you, Myung. Eman. Tama si Robbie. Siguro yan din yung mga bagay na pinalampas ko noon. Parang dumarating siya. At saka napaka-obvious na sa harapan mo na i-grab mo na lang. Pero nag-iinarte ka. Maarte ka. Huwag kang mabuhay. Oy! Hindi, totoo yun. Kasi sa napapansin ko sa generation yun, iniisip nila porket hawak na nila yung cellphone sa kamay nila, dyan na yung internet, samantalang kami pupunta pa ng library, akala nyo madali na ganun. Tandaan nyo, kaming millennials, sa amin nagsimula yan. Ang alin? Kaya alam namin yung function ng mga bagay-bagay na nandito. Kaya kapag may opportunity na nasa harapan nyo, kunin nyo, grab nyo. Huwag kayo maarte. Tsaka, ayun, learn to respect. Respect talaga. Siguro, yun din yung medyo nawawala. Kasi akala nila, alam na nila. Pero pag sinabi ko sa inyo na hindi nyo pa talaga alam na dami pa. Ito naman, ako, personally, ako pinakamatanda sa ating tatlo, pero I would say na marami pa rin akong hindi alam at marami din ako natutunan sa inyong dalawa. Marami pa learnings, natututo pa rin naman tayo hanggang. Lalo na pagka nasa labas ka na ng school. Doon mo marirealize. Kaya pala madalas si Emma nasa labas ng school. Nasa labas. Doon ako not. Kaya sumasama ako dyan. Kasi lagi kayo lumalabas ng school, hindi kayo pumapasok. Kasi nasanay ako nung high school, lagi kami nakatampil, hindi ako pumapasok. Hindi, sa akin, maraming learning sa labas. Oo naman. Pero streetwise. Kung ano yung natutunan mo kasi sa school, sa loob ng kwarto, silid ng paaralan, yan yung madadala mo naman kasi hanggang sa tumanda ka. Natutunan mo ba sa labas yung alphabet o siguro magbabarker ka, ganun. Pero yung kung ano yung professionalism, kung ano yung profession mo, doon mo makukuha sa ano yun. Ano ba tawag na may pagkakaiba kasi yung wisdom tsaka knowledge. Ang wisdom, ang knowledge nasa school. Yung wisdom sa compassion, yung pag-intindi nasa labas. So yun. Parang huwag kayo matakot mag-explore. Yun. Amen. Hey, siguro yung best lesson na maituturo ko sa mga kabataan ngayon is, ayun, aside from grab every opportunity, sa akin siguro you have to create an opportunity for yourself. Minsan, may mga opportunities tayo na napapalampas kasi it's there. Hinayaan natin silang mawala. Pero may mga pagkakataon din na pwede tayong gumawa. Oo, pwede naman tayong gumawa ng opportunity for ourselves.
No? Galing na masagot ni Mike. Isip yun. Yan ba yan? Sorry. And sinasummarize ko lang yung mga pinag-usapan natin. Pero yun nga, may mga ganun kasing chances na minsan dumating ako sa point ng life ko kasi na kino-question ko din yung sarili ko. Magaling naman ako, mahusay naman ako. Pero bakit nandito pa rin yung parang estado ng life ko? Then for the past, siguro mga past 10 years, mga ganun, dun yung question ko na I deserve better. Minsan may ganun ako na entitlement na magaling ako so I deserve something better. But little did I know, yung mga pinagdaanan ko pala, ayun pala yung lessons na magagamit ko ngayon. No? Yung life that I have right now, ano siya preparation siya. Yung sa mga pinagdaanan ko dati. So, kailangan mo i-appreciate yung journey mo talaga. Enjoy mo yung journey mo. Grasp every learning na pwede mong makuha sa life. Not necessarily lang sa loob ng school. Oo, importante talaga yung lesson sa loob ng school. Pero, yun nga, yung application talaga ng natutunan natin, magagamit natin sa buhay natin, outside, dun sa school. And, sige. When it comes to knowledge, kailangan pag nag-acquire tayo ng knowledge, kailangan natin yung understanding. Kasi hindi pwede puro knowledge lang, walang understanding. Yun. Kasi ayun yung tawag dito, malalim na bagay sa knowledge. Kahit may knowledge ka, wala kang understanding, parang wala rin useless yun. Gagamitin mo yung knowledge mo sa for example, may knowledge ka, pero gagamitin mo yung sa kasamaan kung wala kang understanding. Diba? Siguro yung last na lesson na gusto kong ituro sa mga bata is to become a blessing to other people. Siguro yung compassion din and yung respect nga na sinasabi ni Eman. Possibly kasi na yung paniniwala ng ibang tao different sa belief mo. Pero that doesn't necessarily mean na mali yung isang tao. Kasi ayun yung belief niya. No? Sometimes we just have to respect them. Not necessarily na tama o i-tolerate natin yung belief. Pero respect na lang. No? Kung yung paniniwala niya, di sige, ayun. You know your truth. No? And hindi naman natin kailangan na makipag-away. No? Kasi ito yung truth natin. So, ayun lang. Siguro, minsan nga yung misunderstanding natin ay dahil sa paniniwala. Ayun, hindi natin, dahil gusto nating ipaglaban yung paniniwala natin. Diba, Myong? Minsan, kailangan na lang din na kung it won't do good dun sa ibang tao. Minsan, sometimes all you have to do is just to shut up. And wag na lang natin ipilit yung mga paniniwala. But ayun nga. And lastly, siguro itong yung mga gusto ko lang sabihin is to really depend on the Lord. No? Yung may mga gusto tayo, may mga plano tayo, pero let's pray lagi na i-overpower ni Lord, yung preparation natin, yung life natin, ma-align pa din sa mga kagustuhan niya. Kasi for sure, yung plans ni Lord, better dun sa plans natin. So, minsan kaya hindi natin nakukuha yung gusto natin at deserve natin kasi pinipilit natin on our own way. Ito yung gusto ni Lord. Ito nga yung gusto ko pero ito yung gusto natin. So, hindi tuloy natin na experience yung essence talaga ng life. So, yun. Sometimes yung success, nakakalimutan mo na yung pakikipagkapwa-tao. Marami kang katapakan. Naapakan. So yun. Being successful nang walang inaapakang tao. Gawin natin yun in the right. Ayun lang. I hope, sa sobrang haba ng kwentuhan namin, I hope may napulot kayo. 1 hour yata. Sobrang 1 hour to. But I hope na may natutunan kayo, may napulot kayo. And next time ulit, salamat sa pagtiyaga na mapanood. Thank you. And shout out sa Tagpuan, sa Angono. Lakeview Coffee. Tayo dito sa Tagpuan Lakeview Coffee, napakasarap ng kape nila. Ayan, shout out sa boss nito, napakagwapo. Thank you. Iba niya si Irish, masarap siya. Irish. Bye guys, Tagpuan, Angono. Thank you.